Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Care Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Cabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao, kasama na po ang Spratlys Island. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga televiewers, na ating mga taga-subaybay, ang walang sawang nagsusubaybay sa ating programang Issue Ora mismo. Ngayong araw po ng Miyerkules, petsa 12 na po sa buwan ng Pebrero. Okay, mag-ipon na tayo, 10 months na lang, Pasko na naman. Sa mga inaanak, ilista nyo na ang mga ninong at ninang nyo na hindi nagsasawang pagtaguan kayo. Ngayon, gumanti na kayo. Okay, magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa ating programa sa Facebook page live ng Bicol TV Sorsogon. Ang inyong likod si Rosaura Mistoso sa isa na namang makabulang pagtalakay ngayong araw na ito. Wednesday po. At bago yun, katatapos na ng programa ni kasama mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga. At kapag Tuesday and Thursday, kasama mo naman si Kaki Mansera at si Kagawad na Tidyata para sa programang Kaagapay sa Umaga. Yan. Okay, bigyang daan po muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. At sa ulo ng ating mga balita, Marcos bumanat sa oposisyon. Oplan Baklas, sinimula na ng COMELEC. Impeachment trial ni BP Sara Ratsada tapos SONA ayon kay Senate President Chis Escudero. 15 milyong solo parents bubuhusan ng suporta. Okay, narito na po ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Marcos bumanat sa oposisyon. Sa detalye, binanata ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kandidato sa pagkasenador ng oposisyon sa unang araw ng kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas or APBP sa ginawa kahapon sa baluarte ng pamilya Marcos sa Ilocos Norte. Sa proclamation rally ng APBP sa Ilocos Norte, Centennial Arena ng Lawag, tahasang ipinagmalaki ng Pangulo na wala sa mga kandidato ng administrasyon ang may bahid ng dugo dahil sa EJK or extrajudicial killing. Nagbulsa ng pera ng bayan at nagpanggap na propeta, subalit nambibiktima ng mga bata at kababaihan. Aray ko, ay tinamaan dito parang isang pastor. Wala rin anya sa mga kandidato ng administrasyon ang pumapalakpak habang binobomba at inaabuso ng China ang mga Pilipino na mangingisda sa West Philippine Sea. Sino kaya yun? Matatandaan na si re-electionist Senator Ronald De La Rosa ay dawit sa madugong anti-drug war campaign
habang nahaharap naman sa kasong sexual abuse ang senatorial candidate na si Pastor Apollo Quiboloy na parehong kandidato ng oposisyon. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na malawak ang karanasan ng mga kandidato ng administrasyon at hindi katulad ng iba na nautusan lang na bumili ng suka at nabigyan na ng Certificate of Candidacy. Aray ko, parang media, inutusan ng suka. Pagbalik media na. Ipinagmalaki pa ni Marcos na tanging ang administrasyon lamang ang may kumpletong senatorial slate na hindi katulad ng iba na nagmamakaawa na makabuo at makakuha ng kandidato. Ayon naman kay Alyansa Campaign Manager na Bota City Representative Toby Chanco, bawat kandidato sa alyansa ay may subok na track record at handang ipagpatuloy ang mga economic at legislative agenda ni Pangulong Bongbong. Binubuo ang senatorial lineup ng koalisyon ni na dating Interior Secretary Benhur Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Lito Lapid, mga dating Senador Panfilo Lacson at Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla Jr., dating Senate President Vicente Tito Soto III, Senator Francis Tolentino, dating DSWD Secretary Erwin Tulfo at Deputy Speaker Camille Villar. Bukod sa Ilocos Norte, maglulungsad din ng mga kick-off rally ang alyansa sa Iloilo City, Carmen sa Davao del Norte at sa Pasay City na nagre-representa sa tatlong malalaking rehiyon sa bansa. Hindi ng line-up ha. Sa iba pang balitang nasyonal, Oplan Baklas sinimula na ng COMELEC. At sa detalye, formal nang sinimulan ng Commission on Elections or COMELEC ang kanilang Oplan Baklas o crackdown laban sa illegal campaign materials ng mga kandidato dakong alas 4 ng madaling araw kahapon. Kasabay na rin ito ng formal nang pag-aarangkada ng campaign period para sa national elections kahapon. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at iba pang opisyal ng poll body ang nanguna sa operasyong isinagawa sa Tondo, Manila. Ayon kay Garcia, ito po ay napakalaking simbolismo na ito ay para sa buong bansa upang ipakita sa mga kandidato sa mga political parties na sa mga susunod na araw pagka nagkabit sila doon sa mga lugar na hindi dapat sila nagkakabit, tatanggalin at tatanggalin namin. Ayon kay Garcia. Aminado naman si Garcia na hindi nila maaaring alisin ang mga campaign materials na nakapaskil sa private properties dahil ang mga ito ay protektado aniya ng karapatan ng mismong may-ari ng naturang ari-arian. Itatago rin aniya nila ang mga nakumpiskang posters at gagamiting ebidensya sa gagawing paghahain ng kaukulang mga kaso. Pinaalalahanan ni Garcia ang mga kandidato na sundin ang tamang sukat ng mga campaign materials at ipaskil sa designated common poster areas upang makaiwas sa parusa. Hindi pa naman inaalis ng Task Force Oplan Baklas ang mga campaign materials para sa lokal na kandidato dahil ang campaign period para sa mga lokal na kandidato ay magsisimula pa lamang sa Marso 28. Mahigpit din ang paalala ng COMELEC na ang isang political party candidate ay maaari lamang gumastos ng 3 pesos kada registered voters at 5 pesos kada registered voter para sa mga walang political party. Nagbabala rin si Garcia na ang mga mapapatunayang nakagawa ng election offense ay maaaring madiskwalipika sa halalan at makulong ng hanggang 6 na taon. Ang campaign period para sa national at local positions ay nakatakdang magtapos sa Mayo 10, 2025, 2 araw bago ang mismong araw ng halalan sa Mayo 12. Sa iba pang balitang nasyonal, impeach trial ni VP Sara Ratsada pagkatapos ng SONA ayon kay Senate President Chis Escudero. Sa detalye, malamang na magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagkatapos ng State of the Nation Address or SONA ayon sa Hunyo 21 sa ilalim ng 20th Congress ayon kay Senate President Francis Chis Escudero nitong Lunes.
Bagaman at magbabalik ang sesyon ng Senado sa Hunyo 2, magkakaroon naman ng sine di adjournment hanggang Hulyo 27 kung kailan gaganapin ang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at formal na papasok ang 20th Congress. Wala rin aniyang dahilan para magpatawag ng special session para sa paglilitis ni Duterte. Ayon pa kay Escudero, pwedeng lumapit sa Supreme Court ang sinuman upang questionin kung maaari bang ang mga senador ng 20th Congress ang lilitis kay BP Sara gayong ipinasa ang Article of Impeachment sa 19th Congress. Wala anyang nakasaad sa 1987 Constitution na maaaring magpatawag ng isang special na sesyon ang Kongreso kapag magsasagawa ng impeachment trial ayon pa kay Escudero. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nasyonal, 15 milyong solo parents bubuhusan ng suporta ayon kay Representative Herrera. At sa detalye, isinusulong ni House Deputy Minority Leader at bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera ang pagpapalawig pa ng mga benepisyo at ang oportunidad na pang-ekonomiya para sa 15 milyong solo parents sa buong bansa. Kasabay nito, nanawagan din si Herrera na kilala bilang solo ng solista at pangunahing may akda ng Republic Act No. 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act ng mas malaliman at agarang hakbang upang tugunan ang mga pangangailangan ng lumalaking bilang ng mga solo parents sa bansa. Iginit din ni Herrera ang pangangailangan na palakasin ang mga subsidiya sa pinansyal, mapabuti ang akses sa pabahay at bigyang prioridad ang mga serbisyong mental health para sa mga solo parents at kanilang mga anak. Isinusulong din ni Herrera ang mga flexible work arrangements para sa mga solo parents, mga programa ng pagsasanay sa kabuhayan upang mapalakas ang kakayahang kumita, at mga workshop sa financial literacy upang matulungan ang mga solo parents at epektibong pamamahala ng kanilang mga yaman. Sa isang serye ng mga konsultasyon, nakipagkita si Herrera sa mga solo parents mula sa iba't ibang panig ng bansa upang marinig ang kanilang mga saloobin ng direkta. Hinikayat din ni Herrera ang Kongreso, mga ahensya ng gobyerno at mga pribadong organisasyon na magkaisa sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga solo parents. Ayon pa sa mambabatas, ang pagpapalakas sa mga solo parents ay kritikal sa kaunlaran ng bansa. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa inyo ora mismo. Tapos na Medisan. Issue ora mismo sa Bicol TV.
serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka, pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Berry Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Mamaok, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Welcome sa tuyang programang Issue Ora Mismo sa ating kalawang yugto ng programang Issue Ora Mismo pang Miyerkules na edisyon. Okay, sabi po kanina ang reaction kanina ni Ma'am Bebot Hilianoras. Sana tulungan din ni Congressman Herrera ang lahat na mga widowed or mga balo para magkaroon man ng access benefits from the government. Yan ang panawagan ni ano. Pero pwede po kayong pwede ka mo magpatabang sa mga balo kay Director Angela Noras. ang lalaking bantay balo. Joke lang, direct peace tayo ngayon. Napahulog si Jojo. Sabi nga, napaka sipag na direktor ng West District sa Soreco. Napakasipag nito. Araw-gabi kahit saan mo makikita. Oy, dyan pala sa Bulan, gaano pinikatotoo sa Bulan, Sorsogon? Nagmura daw si Mayor Mio Gordola during the meeting sa council. Nagmura daw ito. Nagmura siya na parang wala lang, parang hindi meeting ang naganap. Nagmura daw ito si Mayor Mio Gordola during the council meeting. At ang minura daw yung isa sa kalaban niya sa pagka-mayor. Ayan mga kaibigan, pahingi nga ng microphone. Ako nakukuha. May report tayong bibigay galing dyan sa labasan. Or sabi nga, mula kay Buddy Nado ka pa. Okay, Buddy, sok pa. Good morning sa imo tabi SMN sa po sa tagapagtabay ka programang Issue Ora Mismo. Okay, good morning.
naging mainit as in nagwalat kay kaputan ang session regular kaswapon na pigsagi po sa Sangguniang Panlungsod sa Siyudad ng Sorsogon. Sangguniang Panlungsod session. Roger to that. Nata daw. Hindi matapos na maimbitaran ang magkapira mga personahe manungkot sa paglangkaw kang karne at presyo kang karning baboy sa merkado publiko diyan sa adikti sa Siyudad ng Sorsogon. Okay. Impitado sa nasabing session regular si Dr. Jose Maria Lindugan, OIC City Veterinarian, Mrs. Lourdes Pancho, Provincial Director kan DTI Sorsogon, Mr. Eduardo Renovalles, Presidente kan Meat Vendors Association, as in si Mrs. Eleanor Dirilo, Presidente kan Bacon Animal Farmers Association. Okay. Natukar luman tabi SM ana padagos na pagsirit asin paglangkaw kana presyo kang baboy sa merkado publiko ka Siyudad kan Sorsogon na minabot na sa 380 pesos pon 380 pesos sa 400 pesos ang kilo. Sa pag-ugid ni City Councilor for West District asin Vice President Nestor Baldon, naapot si Mrs. Lourdes Pancho kan DTI Sorsogon kung sinda may kontrol ka ini na nasabi nga presyo ang kambaboy dyan sa merkado publiko. Alagad tulos man ini na sinimbag ka nasabing opisyal na ang DA ang nakakasakop ka ini bako ang DTI. Okay. And very sad na layo man na imbitaran ang Department of Agriculture para ayun ako na tabi SM ang magsimbag kan nasabing issue kung paano manera kung may control pa o mapapabain na o papano o magkaigwa kay maximum suggested retail price para sa karneng baboy. So negatibo na nasimbag ini ka nasabing opisyal asin na sunod na pigapot si Dr. Jose Alindugan o ay si City Veterinary Office ang alagad pigkumpirmar kayo ni tabi SM na Sorsogon City iyo ang dili pa tabi SM free sa ASF. So sa mga oras na dili pwede pang magpaluwas kay mga urigo magbakal hali digdi sa Sorsogon paduluwas sa Sorsogon City o daron sa iba na probinsya ang Sorsogon City da bako pa ASF free. So hulaton pa mag 2030 bago mag-free. Diyos ko, last year pa yan ha. And sunod na pigapot tabi SM yung presidente kan Meat Vendors Association na si Mr. Eduardo Renovalles kung ano man talaga kung ano ang naging manera kan barkalang kang baboy kang nakalihis na taon particular kan December. And alagad kinumpirmar kayo ni tabi SM na ang sa indang barkalang kang baboy sa mga hog grower kay ito ang December ka nakalihis na 2024 iyo ang nagpapalo sa natabi SM sa 170 hanggang 180 pesos. Correct, kanang pabakal man ako baboy. Like sabi ito SM Oo. And i-confirmar kayo sa presente ngunyan ang taon na 2025 minaabot na tabi SM sa 210 sa 220 ang ilutan buhay na baboy. Oo. So, pigpunto kayo na dahil man sinda pwede talaga na magparehas ang presyo ka nakalihis na taon at mahal naman ang sendang barkalan na kambuhay pa ang baboy. And grabe pa ang proseso na dapat nagyan kayo So, kung sinda may stick sa dating presyo na particular ka nakalihis na taon, malulugi man sinda. 100%. So, ang rekomendasyon ka na sabing official, particular ang Presidente kan Meat Vendors Association na dapat magpaluwas kay executive order ang provincial government para kasi naisip din na tabi SM na sa ron dahilan na nagiging dahilan kaya nauubos ang nagmamahal ang baboy sa Sorsogon City dakulo na naglalaog ng mga parabakal kay baboy halis sa iba-ibang probinsya kan Bicol Region. May mga alipaning Camarines Norte nakakabot digdi at alagad nauubusan sindang baboy nagdiit man tabi SM ang mga hog grower sa Sorsogon City dahil kan ASF. Oo. Kaya lang dahil mo yan mapugulan ang mga para atamanin baboy na ibabakaling mahal kay
Dahil man nagbababa ang presyo ka mga pids, natural babawihin man hindi ito. Roger na natin, sinimpag yan tabi ni Business Eleanor Del, Presidente Kambakon Animal Farmers Association, as itinabi kayo ni, na ang punto na araw kaya na dili man talaga sila pwede man magpabakal kaya baba na presyo ta padagos man ang paglangkaw kang presyo kang feeds na persado kanina na dati nga ni ko no, nag-abot na sa 1,800, ngunya nasa 2,200 at 2,000 pesos. Tama. Nagasako. Maray lamang kung may assistance ang city government. Tema ng assistance tapos mapaluwas ng executive order. Oh my golly. Natukar man tabi yan SM na rekomendasyon na yan na nag-agad ang Presidente ka Meat Vendors Association sa council na sana maayudahan sinda kang city government sinda nagsasapar kang padagos na paglangkaw kang barkalang kang baboy ligi sa siyudad kan Sorsogon na sana manda matapan sinda ki pagkakaligong suporta para tatlugin mo talaga sinda alam mo ngayon nagpigisuray pa nga ni Mr. Rivalles na pag nagsabit na mga alas 11, alas 10 in pag-aga kung dahil pa sa katunga ang napapakalkan sa inang baboy, medyo nag-iisip na sinda kung sa inida darahon. As in, preferably, ang sa indang solusyon kaya is ibuo na sa ng longganisa. Yan. At kinonfirm niya na another capital na naman ito. So, dagdag na naman na gastos. Siyempre, kay makagkan mga ingredients. Makagkang asukar, pero ng kilo kong asukar na yan. So, ang labor mo kaya, so, talagang araw kaya ng kaya, dahil tagod mapupugulan, ini ng mga para ataman ng baboy. Roger na that, and ang pinaka-worst nga ni kaya, sabi ka na Presidente kan Meat Vendors Association, na Mr. Rivalles, na ang pinaka-worst kaya, ang ipautang na sana ninda sa mga karihan, ang sa indang karne para initili marawot and mabot ang pagkaaga. Kasi nga ni apisar na ang hapot niya to puon ka nagluwas iyan na ASF sa Sorsogon City pero ang bulan na I think October pa yun or September nagluwas hanggang ngunyan bako pakitang free sa ASF o wala man talaga gaganahan mag-ataman pa. Roger to that, and sinabi nga ni Dr. Alindugan na open and may bakuna sinda, available ang bakuna sa City Vet na bakunaan ang mga baboy dyan sa mga grower initabi walang epekto and tested na nagiging tipo sa mga baboy na ipala sa indang katamaan. And giniganjar kainin ni Dr. Alindugan na mga magduman sa nasa opisina ninda ang mga grower na para sinda man ang maduman sa mga baboy na gusto magpa-injection. Ano ini? Libre? O may bayad? Sinabi ni Dr. Alindugan na libre man ini. Libre pala. That's good. Dapat pag dumaan sinda sa opisina ka City Vet para ma-impormaran and maduman ang location and by schedule para ma-injectionan ang sa indang mga tama na baboy. Ayan. At least magayon na kang city government kung dahil pa na-eradikar ang ASF na yan, pwede man siguro sinda magbaro barangay na impormaran ang barangay council na hanapan nindo ang may mga baboy digdi. Kasi kung ang mga tawan hulaton tamag dyan ay Diyos por santo. Bibihira po nakaaram kaya na may programa sinda na libre. Roger na natin, hindi agad kinumpirmar man tabi ni Dr. Alindugan na sinda nagbabaro barangay na and medyo na pala kumbaga ang Sorsogon City. So, medyo nadilipisila sinda sa pag-ikot. And kinumpirmar man ni kan Presidente, kan Albacon Animal Farmers Association, dikit ang nag-aataman ki mga baboy sa siyudad ng Sorsogon kasi nga natakot baga itong magigirumduman na dyan sa Bacon District may pangyayari kayo ito kang puminutok. Ang ASF na igwang hog grower dyan na namatayan ki mautsintang baboy. Oo, nakoberan ko ito dyan sa Santa Lucia. Roger to that, and sabi nga ni Mrs. Eleanor Denillo, Presidente kan Bacon Animal Farmers Association, na katakulan kan may mga agrower talaga and particular ang mga backyard agrower dili na wala nagkataman kasi nga natatakot sa sakit na ASF na
kay ni isa sa inda at medyo dakulaon tabi SM da. Sinabi ni Mama Dirilo na ngunyan ang pagbakal kibig na amuntar na ki 4,500 sa 6,000 pesos ang biig sana. Correct. Nagbababoy man ako, talagang araw ka yan. Makirad ka pala, sa bake pa lang makirad ka na kang presyo. Eh kung madali pa kang iisip. And saros lang sa body sa kung naghiling ang taga City Agriculture ngayon, ano, City Bet, sana magpaluwas man ka mo ning pondo na pautang duman sa mga nagadanan kibaboy or naggagaradan because of ASF para man makabawi sinda. Taang pag-alaga kang baboy bako kinakatakutan. Ang kinakatakutan digdi kung saan ka naman makuha ng puhunan mo despite na nalugi ka sa mga nagkagaradan. Roger to that, na-brought out din tabi naman SM sa session regular katuwapo na may programa bagaan na city government para sa mga pagpatamang kibaboy and sa inda pinigagad na sa opisina kan DPOK Educativo, particular kay Mayor Esther Amor na kung magigilom-luman kan mga nakalihis na taon na panahon, may mga pa-dispersal at city government para sa mga suporta sa mga hog grower or backyard hog grower sa Ciudad Calzone. Yan ang magayon ko tana. Kasi kung nalugi ka, despite of matakot ka na mag-ataman, talagang bako yan katakutan. Ang problema mo is, paano mo makuha itong nalugi sa imo? Kaya, binuhos mo na naman ang puhunan mo, sisipon mapautang sa imo. Kaya dapat, iyo ko tayo ni ang saro na programahon kan city government with our very supportive na Mayor Esther Amor na magkaigwanin pautang sa mga nag-ataman ng baboy para man makabawi. Roger to that, sa pangalan naman sana na-discuss kaswapon sa session regular sa Ciudad Calzone, ang rekomendasyon ni Dr. Jose Maria Lindugan, OIC Veterinary Office, Calzone, na sana magkaigwas border control sa kada entry and exit point sa Ciudad Calzone na dili na makalawag muna ang mga parabakal bagaki baboy, particular na sa ibang probinsya sa Bicol Region. Medyo alarming tabi ni SM natatakot nga nila si doktor na baka maubusan mga bihik sa Ciudad Calzone ang bakalan mo niyan bako na so mga kakatayon bihik pa sana minsan nga ni kung sabi ni doktor natatiyan pa sana bihik pa bakal na kan mahali sa luwas na sa kantidad na 6,000 pesos ang kada bihik. That's right, lalo na mga tugang sa Batangas na grabe ang nangyaring ASF naman kaya nagdadrive digdi para magbakal. And yan man tabi SM ang kinadalan mga mediator sa Association Digdi sa Sorsogon City na sana siguro sa recommendation ni Dr. Alindugan sa iyang aga doon sa particular sa provincial government na ma-install and maaraman tayong tabi SM sa mga maabot na aldaw na ma-install ang checkpoint and checkpoint para sa mga live stock na kaluwat sa Ciudad Calzone. Okay. So, kaya ng executive order na mismo dyan sa opisina ni Mr. Amor or ni Governor, Sorsogon Governor Buboy Amor. Pero kung sa kuya, dahil may mapupugulan, nagdinegosyo yan eh. Kung kumanong mababoy, dahil man ako matugot na ipabakal ko lang sa baba na presyo na lugi ako kang bahog tapos ang tawuhan ko na nag-aataman. Roger to that. And sabi nga ni Dr. Alindugan kaswapo na medyo dipisi talaga ipautopi niya na sabi nga pagpaluwas sa mapakal niya pagpapakat ng mga baboy haligin sa Sorsogon pariluwas paduma sa ibang probinsya mga negosyante partikularang mga saday ng mga backyard hog grower sa nagmamangot man kidakulan na tubo sa hanggang kapagalan kapag katamang kang baboy. Correct. So medyo mag-iikit ang City Bet, particular ang Ciudad Calzone para makontrol dalato na sana na magpaluwas kay sa executive order and maglatag di mga checkpoint and checkpoint para sa mga livestock na maluwas sa probinsya sa Ciudad Calzone. Araw yan pag nagkataon. Sigurado.
So, yan mga natabi kasi malamang ang nakwatang mga impormasyon na simbalita duman sa Sangguniang Panlusod sa Siyudad Kalsorsod, Kasuapon para sa issue or mismo Paniduka Repti. Yan po mga tugang, si Padinado ka pa sa sayang special report manungod sa mga sa kababuyan. Ha? Sabi ni Ma'am Bebot Hilianoras, dapat mag-sked per barangay and vet office na magbakuna sa mga baboy against swine influenza. Opo ma'am, nagsabi na po na nakikoordinate na sinda sa kada barangay. Happy watching po kay Sir Patrick Pahe. Yan, ano ba yun eh? Kagawad Penisano, Barangay Polvorista. Shout out, watching from Mandaluyong, si Jopet Di Castro. Okay. So, yan. So, mga mainit-init pa na panaramon halik kay Mr. Buddy na duka pa para sa sayang live report. Manungod sa mahalo na talaga ang baboy. 380 to 400 na ang per kilo. So, sa bagay, sa Manila nga nito 450 ang kilo. Oh. Simple man lang yan. Walang magkakatay kung walang bibili. Diba? It means, habang may nagkakatay, may bumibili. Para sa Maninsan Steel, bakit may nagpapataya? Siyempre, may tumataya. Pag wala nang nagtaya, wala nang magpapataya. Oh. Sa baboy, bakit may kumakatay? Kasi may kumakain. May bumibili. Pag dahi na kinagbakal, o dahi naman kimakatay, takaluguyan ninda yan. Ha? Kaluguyan ninda yan na kung dahi sinda mabakalan kansa indang kinatay. So digdi man sa tuya, ano man lang yan, panapanahon lang yan. Naging issue na bagayan na mahalon kuno ang baboy. Oh, why may nagbabakal? Why may nagpapabakal? Because ano na yan eh, parte na yan sa pangaipo sa tao. Dahil man nagpipirit ang parabakal na bakal mo yun yung baboy ko. Tapos, magnalas kita kung mahalon ang live, tapos barato ang pabakal sa karne. Vice versa. Barato ang live, mahalon ang karne. Kundi, nagbabari baga, pero na barakalan yan, 210 to 220. Natural, mapabakal ka rin po 380 to 400. Dahil mo pwede na binakal mong 180, tapos mapabakal ka 380. Kumbaga, dahil ka na mga turugaan, kung may konsensya ka pa. O, this time, sa araw kaya na sitwasyon, dahil mo yan babakalon, dahil mo yan babakalon, kung barato ang bakal mo, pabakal mong mahalon. Kaya nga pagsasabi ng mga tugang ang pagpabakal kayan, kang mga karne, nagbabari man lang sa pagbakal ninda. Hapunin itong karne, o yan, may baga, may isda. Matiano doon ang presyo kang isda. Aber, matiano ang presyo kang isda. Dahil naman nagkakarayo na ng baboy. Oh, may manok. Oh. Duman ka mo sa manok. Kaya nga ni binag-o ko na manok. May baka. Ha? May baka. Kung nabunin doon kang mga 45 days na manok, may kaber. Kaberebig. Yan ito tawag. Arag man lang kayan ang sistema. Kaya pagsasabi tayo, dahil nakatamag para baralo bagi, mapaluwas ka ng executive order, aber, pupuuton mo ang pagpabakal kang
kang hog racer, pupugulon mo, ang pagpresyonin da sa arog kayan, dahil man pwede. Ha? Dahil man pwede na pugulon mo, nagdinegosyo yan, o pugula yan, supply yan yung bahog, kumbaga. Ang dating 1.8 na sako kang feeds, pero nangon yan, 2,200. Abon na rin daw ang 400 na nilang kaukayan, kung madali mo man. Abon na rin daw. Tagaro madali na magsabi. Madali na magsabi sa parte nindo na mapaluwas kita. Sabi pa ni Buddy, kumain ng gulay para humaba ang buhay. Buddy, you're a lazy man. Gulay palang kinakain mo, ha? Grabe naman yan. Gulay sa umaga, gulay sa gabi. Baka naman, iba na ang ginugulay mo. Ayan. So, mga kaibigan, itong sitwasyon sa baboy, dahil na po kita magparangalas. Lalo na po, ma-eleksyon, tiyan ka ng mga preyestahan. Tirahon tangis kagawid sa runalichon. Total nga, eleksyon yan. Ubos ang baboy. Sigurado yan. Maano nga kita? Ma-reunion nga kita. Hagadan tayo si kagawid sa runalichon. Kaya sa may mga kababuyan yan, please lang. Ha? Please lang. Samantalahan na nindo ni. Ako po ang masabi sa inyo, samantalahan na nindo. After election, nga na kita. Ha? After election, ubos ang baboy. Ang mamayagpag lang dyan ang nagtarago. Pag nagtago ka, it means libre ka. O kaya, bakong sa pagkaraw, try tang backyard gardening. Madali uman na baga, hilingan nito sa tubos, si Kap Rogelio Hibulan. Dahil man imposible sa iya ang mag-backyard gardening, multi mo nga ni sa second floor, na simitado ang second floor niya. Pero anong ginibo? Pikaga ng mga pikaga niya ng mga sakos ng simento or gulong. Mga gulong baga. Iyon na ito ang ang pinatubuan kang ampalaya, mga recycle na mga plastic, mga matabao ng pechay. Diyot lang na taba kang baboy. 20 bagay ito sarong tumpok, malasaho na yan. Pero nakatipid ka. Baka mampugod talaga. Kay puwan sa buhay oral daw na baboy. Karne kan baboy. Dapat oral daw may mantika ang dila mo, may mantika ang ngaragagan mo. Kung gusto mong mantika, busbusin na ning busbusin na yan ning sabi nga ni itong bumakal ka ning lana. Magpritos ka ning talong. Pagagi kayan lana. O kaya gusto mo magsabaw, only 8 pesos. Only 8 pesos ang Knorr Cubes. Ang Knorr Cubes pork. Knorr Cubes pork, malasaho na. Ay, Harold, sabi si Joey, hulaton ako. Ito na, haluwas na. Okay na, sige na, okay lang. Bayan. Sa mga tugang hindi po, ayun na pa rin.
ini po na usapin sa karning baboy, please po, dahita na po ini paglauman pa na kay puan bumaba, kay puan pababaon, ta kahirak ngaya ang mga parabakal. It's up to them. Mas maray nga niyang araw kayan, ta madidisiplina kita na dahil na magkaon kaya na ano, dahil na sabi tangan ni makirat ka sa 380 sa 400. O sige, mag-isa ka na lang. O, makagisa ka man ng mga gulay, tapos piece of karne na ikakag mo. Sabi pa po ni Buddy Duca, pampalakas ng katawan ang gulay. Correct. Panghali pa ng mga mikrobyo sa katawan. Panghali pa inining mikrobyo. Nagtatao inining mas maray na enerhiya sa lawas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa gulay na tayo. Diba? Kung papagihon ta po sa executive order, kung papagihon ta sa anuman na diskusyon, dahil po yan makapugol na na executive order na yan. Because legal na nagbabakal nin katayo na baboy ang mga paratinda ng baboy sa plaza. Legal man sinda na naman nagpapatong kayan because mahal ang bakal ninda. Natural, mamahal man sinda kang ititinda ng karne. Second, ako partinda ng baboy para alaga ako ng baboy. Natural, mahanap ako ng parabakal na mas mahal na mababawi ko ang ginastos ko sa pag-ataman ang pinambahog ko. Babawiun ko duman. Talangan sisema na nagnegosyo na nagmuya na malugi. Daiman, gabos kita na nagnegosyo, an obeheto ta, kumita, mag-income, makagain kita ning tubo. Bago itong maataman kita na palugi. Diba? Dahil mo kita maataman ng palugi, nasabihin ta, basta makatubo lang ang parabakal, di baling malugi ako. O, sina niyang bakong ang dating mukaan garo ka buwa-buwa, na ginusto mo pa na malugi ka, dahil lang malugi itong parabakal. Oh my golly, wag ganyan, sabi nga, wag ganyan. Okay? Kaya bako po itong solusyon na magkaigwa ng ordinansa, magkaigwa ng executive order para harangon ang mga nagbibiyahe. Suplayan nindo, pautangon nindo, ini na mga paraalaga ng baboy para makabawi man sinda. Tayo man pwede magsabi ng, pautangon mo nga di man nga mabayad. O, di plantaran nindo magkakanigong kaso. Kasi once na nagpautang ka mo, kaibahan na dyan ang monitoring. Once a week kaya, ma-monitor ka, kumusta ang baboy mo? Oh. Kung nga ni dyan baga, nag-aataman ng baboy. Ining mga feeds distributor, nagkakaigwa pa sinda ng consignment sa mga nag-utang. Pipautang ninda ang bahog, then ang consignment, pag ipapabakal, kami na ang mabakal. Ang mga supplier kang feeds. Oh, gibuon kami sa city. Sandamakmak ang ang budget dyan. Grabe man. Nakatao nga ni kitang mga libre na seeds na pantanom para lang pantaranom ining mga katugangan niya to. Kaniguan ang ang pagtao mo ning puhunan dahil magibo. Kadakol ki tawid yan sa city, kadakol ki JO. Mag-assign ka mo 10 na JO kada district. Just to monitor, sang pinautang.
Lalo na kung mapiesta, massive monitoring kita na dahil magkasakit ang baboy. Tapag mapiesta, kadalasan nagkakasakit ang baboy, puto pala ang pigkaratay na. Tabdaing panghanda. Diyos ko Mio. Yan po ang dapat niya itong gibuon. Happy watching po kay RG Grona. Kumusta na po kamo dyan? Kumusta man po sir ang pasyente mo dyan? And si Ma'am Judith Pontelar Aviles, happy watching po, aspirant mayor kan Barcelona Sorsogon. Oy, nahiling ko ma'am sa pag-join mo sa sa signing para sa clean and honest election dyan sa Barcelona. I salute you madam na talagang yaon ka po sa panindugan mo para sa mga kasaradayan, para sa mga paraoma. Mabuhay ka po, Ma'am Judith Pontelar Aviles, aspirant for mayor in Barcelona, Sorsogon. Okay, so inabot na po kita kan oras kan pamaaram kan sa tuyang programang Isyu Ora mismo. Digdi lang po sa Bicol TV Sorsogon. Ang Sulamiting Telebisyon sa probinsya kan Sorsogon. Sa ngaran kan billing ni staff kan Bicol TV Sorsogon sa technical side, si Papa Clark na bagong unat kan buhok, si Mama Eva na hanggang ngunya nakakurisngot an sa iyang kiray, si Papa Harold naman na always smile on the go, at si Papa Joey Inalpe na laging galit sa mundo. Ang sanding likod si Rosario Mistoso na maaram na po para sa programang Isyu Ora mismo. Marinaldo po. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.